Good morning. Ito po si Dr. Jeff Ho. Napag-usapan po natin yung tungkol sa alak. No? Bakit masama? Bukod sa sinusunog ng alak yung atay natin, pati rin yung laman ng utak, pinapatay rin ng alak yung mga laman ng utak. Lalo na yung mga Purkinje cells. Kaya po nagiging hindi balanse yung paglakad pag palagi kayo uminom ng alak. Kahit tinigil na po ninyo, medyo problema na po kayo. Nagkakaproblema na po kayo sa paglalakad. At pinapatay rin po ng alak yung mga cells ng inhibitory centers. Kaya po ang mas malakas ngayon sa mga chronic alcoholic drinkers ay yung mga excitatory centers. Kaya palagi sila excited. Kaya habang tumatagal, akala ng mga malakas uminom, nakakatulong ng alak sa kanilang insomnia. Pero sa totoo lang po, ito po ay sanhi ng insomnia. Kasi po, kasasabi ko lang po, pinapatay po ng alak yung mga laman ng inhibitory centers at sa katagalan, kahit tinigil na po ng pasyente yung alak, hindi na po sila nakakatulog dahil po ang prevailing center ay yung excitatory center, kaya mahirapan na po siya matulog. Sa madaling salita, ano yung alak? Sinong gumawa niyan? Tao Tingnan mo, sinong yumayaman? Sinong nasali sa Forbes list sa mga pinakamayaman? Yung mga gumagawa ng alak. Kilala naman po siguro ninyo. Sila ang yumayaman, kayo ang kawawa. Buti sana kung wala kayong pamilya. Nakakalungkot. Pag may pera kayo para sa bisyo, kahit for social drinking, hindi po ako mag-advise niyan. Kasi from social drinking, ito po'y balang araw, magiging bisyo yan. Kasi addicting yung alak. Sa umpisa, konti lang. Habang tumatagal, medyo hindi na ninyo makuha yung effect noon. Okay? Ganyan, dagdag kayo ng dagdag para magkakaroon kayo ng similar effect sa umpisa. Kaya po ito po excitatory feeling of well-being. I mean, yung tawag natin na sense of well-being. Feeling euphoric kayo. Parang heaven ang dating pag nag-umpisa kayo nag-inom ng alak. Kaya madaldal kayo. Okay? Kaya nagyayabang kayo palagi. Lumalabas po, okay, yung mga, alam mo na, kayabangan. Kaya habang tumatagal, naa-addict po kayo kasi gusto ninyo yung feeling na yan. Okay? Kaya po, wag na po kayo uminom. Kahit may sobra kayong pera. Pag mayroon kayong sobrang pera para sa bisyo, ilagay po ninyo sa mga pangangailangan sa pamilya. Bigas, ulam, pang-edukasyon, pang-tubig, pang-kuryente. Lalo na pag kayo po ay padre or madre de pamilya. Okay? Kaya po palagi natin sinasabihan ang ating mga pasyente. Okay? Unahin na po ninyo ang pamilya. Lalo pag hindi na po kayo binata or dalaga. Okay? So, sinong gumawa ng alak? Ulitin ko po. Ang mga tao. Pag-isipan po ninyo, pag meron ginawa ang tao at binibenta nila, alam na po ninyo anong nasa likod niyan. Anong gusto nila? Pera ninyo. Hindi po kalusugan. Pero, pag meron ginawa ang Panginoon para sa atin, ito po'y para sa kalusugan po natin.
Kasi po, wala pong bangko sa heaven. Di ba? Oh. So, anong ginawa ng Panginoon para sa akin? Anong nilikha niya? Walang iba. Isa lang po, tubig lamang. Sinong gumawa ng juice or iced tea? Ha? Yung mga matatamis. Sinong gumawa niyan? Yung mga tao. O sino nagkakaroon ng diabetes? Sino nagkakaroon ng UTI? Sino nagkakaroon ng tonsillitis? Ha? Yung mga malakas uminom ng mga matatamis. Okay, so doon tayo sa nilikha ng Panginoon. Huwag yung nilikha ng tao. Paminsan-minsan siguro pwede. Ha? Pero sana hindi po kayo ma-addict. Okay? So, common sense should tell us that kung talagang mabuti para sa ating kalusugan yung alak, dapat sana sa umpisa pa lamang makikita na natin yung mga alak, yung San Miguel Beer, yung Red Horse, yung Emperador, yung Tanduay, makikita natin na nandun sa puno na nilikha ng Panginoon. Kasi po, kung anong makikita natin sa nilikha ng Panginoon, yun po ang para sa atin at yun po ang para sa ating kalusugan. Meron ba kayo nakikita na San Miguel Beer, Red Horse, Emperador, Tanduay na nakabitay po sa mga puno? Wala! Ang nakikita po natin ay mga prutas. Yun ang para sa atin. Dahil po sa overproduction ng prutas, katulad ng grapes sa ibang bansa, nag-isip ang mga tao doon. Gumawa tayo ng red wine. Okay, so itutuloy po natin sa sunod ng video kung bakit masama po ang red wine para sa kalusugan ng mga tao. Maraming salamat po.